Eto na ngayong araw na aalis ako ng Pilipinas at pupunta ulit ng bansang Saudi Arabia. Naman tayo nakakaranas ng lungkot kapag tayo nag-iibang bansa. Wala kailangan talaga natin gawin to para sa kanila, para sa pamilya natin. Air nga pala yung sasakay natin or Bahrain Airlines. Medyo maganda yung eroplano nila at saka malaki. Sa mga oras na ngayon ay umaandar na yung eroplano, palipad na, papuntang langit. Charot. Kapag palipad na nga yung eroplano, medyo nakakaba. Yung parang bituka mo baga tumataas kapag kapalipad na siya. Sino naka-experience nun? Habang papalipad na nga eroplano, nanood muna nga ako ng movie para hindi ko maramdaman yung nervyos. Forward na nga tayo, nakalipas ng 1 oras or mga 3 oras ganon. At po ng baguhan na mag-a-abroad, may paayuda po talaga ang sa loob ng eroplano kapag 4 na oras na po kayo nasa halimpapawid. Kung ganito naman talaga kaganda nagsiserve sa iyo, ay sabi ko sa iyo, kahit di masarap yung pagkain, ay makakain mo. Eto na nga pala yung pagkain na binibigay nila. Medyo tinititigan ko lang, hindi ko alam kung anong pagkain to. Dahil first time ko nga sumakay sa Gulf Air, tingin ko pa nga lang ay hindi na ako mabubusog. Alalahanin nyo, 9 hours yung biyahe natin, ganito lang yung pagkain na ibibigay nyo. Eto nga pala yung second batch na binigay nila, malamig na sandwich, parang nagpo-frozen pa ata. Kalimitan man talaga ang pagkain dito ay iniinit lang. Kaya wala naman tayong choice kundi kainin natin to. Malamang sa malamang yung pabalik-balik na sa abroad, nakakailang balik na. Halos nasanay na nga sa pagkain ng eroplano. Ikaw, ano yung malupit mong nakain sa eroplano, yung matatakam ka at yung sarap na sarap ka? Anong airlines ang pinakamasarap magbigay ng pagkain? Comment below. Para sa akin, Saudi Airlines kasi may adobong manok, may pagkain Pinoy siya. At ito pa nga ang malupit, yung tubig nakakauntiig lagok. Kung sang lagok lang ay bitin na bitin, hindi pa umabot dito sa lalamunan. But syempre hindi ka naman pwedeng humirit dahil isang beses ka lang bibigyan. Tapos kalimitan yung kape nila napakapait, palang asukal. Tapos ito pa yung malupit, yung 3 putahe pero kakapiranggo tapos napakaunting kanin. Paano tayo mabubusog nun, no? Fast forward na nga tayo, ilang minuto na nga lang ay malapit na kami bumaba ng Bahrain. Ito pa yung nakakatamad magbiyahe, no, yung connecting flight ka. Yung akala mo makakarating ka na sa kung saan kan destination mo, yung pala sasakay ka pa ng isa. Opo, connecting flight po ako na sa mga oras na yan. Philippine to Bahrain, Bahrain to Jeddah. 2 oras lang po halos yung biyahe papuntang Jeddah. Sino pong malimit ang gustong pumwesto dito sa may bintana? Kay sarap naman din kasi talaga ng tanawin kapag kayo nasa bintana. Minsan nga agawan pa na yung tipong hindi mo naman number yung sa bintana pero nakikipagtalo ka pa doon sa pasahero. Sinong relate dyan? Kwento ko na nga rin pala yung pagdating sa CR sa aeroplano. First time mo mag-abroad at first time mo rin sumakay na aeroplano, malamang first time nga ganun na, no, excited ka pumunta ng CR kasi naiihi ka na, diba? Yung pag-CR mo at tapos ka nang mag-CR, tapos giliw na giliw ka sa CR, no, kasi yung lakas ng flash, yung flash niya parang hihigupin ka bigla, tama ba ako? Pero ito yung masaklap na experience ko. Yung lalabas na ako ng CR pero hindi ako makalabas. Hindi ko alam kung paano buksan. Walang jong yan. Na-experience ko talaga to. Hindi ako nagkakamali, siguro nasa 20 o 30 minutes ako nasa CR. Tapos pagbukas ko sobrang dami ng pila. Sino naka-experience nito? Tapos eto pa yung pinakamalupit. Bago nga bumaba ang eroplano o bago maglanding, syempre pababalik na yung mga kumot, yung mga headset, diba? Aba, yung ginawa ko, ang kinuha ko yung kumot ng kasama ko. Sabi ko nga sa kanya, ako na nga lang magbabalik ng kumot mo. Gawa na yung kumot ko, ay kinuha ko at sinilid ko lang nga sa bag ko. Tatawa pa rin ako. Hindi lang naman siguro ako yung naka-experience ng gustong-gusto yung uwi yung kumot, diba? Binayaran naman natin yun Pagkalipas nga na ilang oras, ay nandito na nga kami sa Bahrain at eto na nga. Yung isa pang kinakabahan ko kapag bababa, parang hinuhugot yung bituka ko pag bababa na yung eroplano. Kahit ilang beses na ako nakasakay ng eroplano, ay talagang kinakabahan ako pag pababa na yung eroplano. Ikaw, anong kwentong pagsakay mo ng eroplano? O paano? Comment and share na. Thank you for watching. Yun lamang po. Maraming po salamat. Ingat. God bless.